Alas 5 pa lang ng umaga ay nagsimula ng dumagsa ang mga kababayan nating Muslim sa Luneta Park para sa isang pagkakaisang panalangin bilang paggunita sa Eid al-Adha o ang Festival of Sacrifice. Tinatayang nasa 40,000 na katao ang nakiisa sa nasabing pagtitipon. Samantala, nakiisa rin si Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa Muslim community sa pagdiriwang ng Eid al-Adha ngayong Biyernes. Si Cherry Light magbabalita. Maagang nagtungo sa Luneta ang maraming mananampalatayang Muslim mula sa Metro Manila at kalapit probinsya para sa sabayang panalangin sa pagdiriwang ng Eid al-Adha. Isa ito sa pinakamalagang kapistahan sa Islam na ginugunita bilang simbolo ng sakripisyo at matatag na pananampalataya ni Propeta Ibrahim sa Allah. Ang Eid al-Adha ay ginaganap taon-taon sa ika-10 araw ng Dhul-Hijjah, ang huling buwan sa kalendaryong Islamiko at kasabay ng pagtatapos ng Hajj, ang banal na paglalakbay sa Mecca. Pagkatapos ng panalangin, nagbigay ng sermon ang imam upang ipaliwanag ang kahalagahan ng sakripisyo, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Isa sa mga pangunahing tradisyon ng Eid al-Adha ay ang pag-alay ng hayop gaya ng baka, kambing o tupa. Ang karne mula sa kinatay na hayop ay hinahati sa 3 bahagi, para sa pamilya, sa mga kaibigan o kapitbahay, at para sa mga mahihirap at nangangailangan. Malagang aspeto rin sa pagdiriwang ang zakat o ang obligadong pagbibigay tulong bilang bahagi ng pananampalataya. Yung mga iba pumupunta sa bintahan ng kambing, tapos sa kinakatay niya, tapos yung kinakatay, yun ay pinamimigay kung sinong gusto, lalo na pinamimigay sa mga taong mahirap. Sa Pilipinas, idiniklara itong regular holiday alinsunod sa Republic Act No. 9849 upang kilalanin at igalang ang pananampalataya ng ating mga kapatid na Muslim. May mga lokal ding selebrasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa gaya ng Marawi, Cotabato, Basilan at maging sa mga lungsod gaya ng Maynila at Quezon City na may malaking Muslim community. Para naman kay Sultan Suhaili Abangon, organizer ng pagtitipon sa Luneta Park, ang tunay na diwa ng Eid al-Adha ay hindi lamang ang panalangin at sakripisyo, kundi ang pagkakaisa at pagmamahalan sa bawat isa. Yun ang pinaka-importante, magmahalan, magkaisa, isang pinagmula natin sa Pilipinas, one love, one nation. Iwasan natin yung away-away na walang patutunguhan dahil mas maganda yung wala kang kaaway. Everybody is happy. Samantala, nagpaabot din ng mensahe si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Eid al-Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Isang maligaya, pinagpala at makabuluhang Eid al-Adha sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa okasyong ito, naway magsilbing paalala sa ating lahat ang kahulugan ng sakripisyo, pananampalataya at kabutihang loob. Mga bagay na mahalaga hindi lang sa ating pananampalataya, kung hindi maging sa ating pang-araw-araw na buhay bilang isang sambayanan. Ang diwa ng Eid al-Adha ay nagsisilbing paalala ng lakas ng loob, pagbibigayan at malasakit sa kapwa. Mga katangiang lubhang mahalaga sa kasalukuyang panahon. Ang aking pakikiisa sa inyo ay pinagtitibay ng kapatiran, paggalang at pagtanggap. Tanggapin sana natin ang biyaya ni Allah sa lahat ng panahon. Eid Mubarak! Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran! Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.